Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, Philippine Navy magsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre, matapos umalis ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Matapos na bumalik sa Palawan ang BRP Teresa Magbanua matapos ang 5 buwan na mission at pag-stay nito sa Escoda Shoal, sinamantala ng China ang kawalan ng presensya ng Pilipinas sa lugar. Ang BRP Teresa Magbanua kasi ang nagiging first station ng mga supply ship ng Pilipinas bago pumunta sa BRP Sierra Madre, pero dahil wala na ito sa Escoda Shoal, maraming nagtatanong kung kamusta na ang supply ng BRP Sierra Madre ngayon. Hindi kukulangin ang supply ng mga tropa ng militar na namamalagi sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa bahagi ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito ang binigyan diin ng AFP, ginawa ng Armed Forces of the Philippines, ang pagsisiguro sa kabila ng mga pangambang baka magaya ito sa BRP Teresa Magbanua, na napilitang bumalik sa Palawan dahil sa kawalan ng sapat na supply ng malinis na inuming tubig, pagkain at iba pang pangangailangan. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa ngayon ay maayos ang kalagayan ng mga sundalong nakahimpil sa naturang sasakyang pandagat ng Pilipinas. Aniya, sapat ang supply ng tubig, pagkain at gamot ng kanilang tropa sa BRP Sierra Madre. Sa kabila ng mga kaguluhan sa West Philippine Sea, nananatili aniyang mataas ang moral ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Nilalatag na rin ang panibagong resupply mission para sa mga tropa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, upang masiguro na ligtas at hindi mauubusan ng supply ang ating kasundaluhan sa lugar. Mga tropa natin sa BRP Sierra Madre, mataas ang moral, magandang kalusugan nila. Yes, we have more than enough supplies and other necessary food, water, medicine, etc. That the basic needs of our troops on BRP Sierra Madre. Westcom through Naval Forces West is on top of the situation on planning for the next story. Never been in control. Their presence there is illegal. We will continue performing our mandate. We will not be deterred. Ang guidance sa atin is not to let up, not only in Escoda, Ayungin, but all over the expanse of the West Philippine Sea. Even though there are challenges being presented, we are able to execute our mandate in the West Philippines. Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na kinokonsidera nilang maghain ng resolusyon sa United Nations General Assembly upang ilapit ang isyu ng patuloy na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Nueva Ecija 2nd District Representative Joseph Gilbert Vallalago, na siyang sponsor ng proposed 27 billion pesos budget ng naturang ahensya kasabay ng isinagawang deliberation sa nasabing pondo. Ayon kay Vallalago, ang rekomendasyong ito ay depende pa rin sa sitwasyon at pangangailangan. Paliwanag ng mambabatas, ang United Nations General Assembly ay isang lugar para sa mga desisyon na may kinalaman sa human development. Kaugnay nito ay binigyang diin din ni Vallalago ang kahalagahan ng mapayapang pag-uusap sa pagtugon sa matagal ng isyu sa pinag-aagawang teritoryo. Speaker, napaulat po na ang DFA ay may efforts ng pangangampanya sa ating international community upang ang Pilipinas po ay mabigyan ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Pwede po bang malaman, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, kung ano na po ang status ng efforts na ito? Mr. Speaker, Your Honor, ginagawa na po ang campaign po ng information ng DFA sa iba't ibang lugar po na kung saan ay kailangan makarating sa ating pong mga kababayan Pilipino ang informasyon po regarding sa overseas voting, Mr. Speaker. Mr. Speaker, so kung tayo po ay naghahangad ng isang non-permanent seat sa United Nations Security Council, hindi po ba malamang na harangin lamang po ng China ang efforts natin na ito dahil ang China po ay permanent member ng UN Security Council at dahil na rin sa maritime issue sa pagitan po ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, Your Honor, ang bumoboto naman po regarding this seat ay yung members po ng UN. That's why ang DFA po ay nakakampanya tayo para alap tayo ng support from different countries para makuha po natin ang seat nito, Mr. Speaker.
Mr. Speaker, kaisa niyo po ang OFW party list na nananalangin na makakuha po tayo ng membership seat dito upang mapangalagaan po natin ang ating territory. Sa kasalukuyan, Mr. Speaker, ang pangunahing strategy po ng pamahalaan sa pagtugon sa West Philippine Sea conflict sa China ay ang diplomatic at transparency approach. Bahagi nito ay ang aktibong public awareness campaign sa 2016 Arbitral Award at intensified engagements with traditional allies and non-traditional partners. Ang tanong ko po, Mr. Speaker, clarification, epektibo pa ba po ang estratehiyang ito para maawat po ang bullying behavior ng China sa ating mga barko ng Coast Guard at Philippine Navy sa West Philippine Sea? Ano po ang assessment natin, Mr. Speaker, dito, Mr. Sponsor, at ano ang future direction ng ating response sa China sa issue na ito, Mr. Speaker? Mr. Speaker, Your Honor, ang role po ng DFA ay ikangay maiparating sa bansang China ang ating po mga ikangay karapatan sa West Philippine Sea. Kaya naman po patuloy ang tinatawag po natin mga bilateral talks at mga pangangampanya regarding sa teritoryo ito. At alam naman natin, Mr. Speaker, na kahit sabihin natin paulit-ulit na ginagawa po ito, pinaka-epektibo pa rin paraan ang isang ikangay pakikipag-usap rather than ikangay dumating tayo sa isang marahas na pangyayari. Kaya laging peaceful talks at communication, constant communication sa bansang China ang ating pong ginagawa. At hindi naman po napapagod ang ating po mga kawani ng Department of Foreign Affairs na gampanan ng kanilang tungkulin para po mapanatili ang isang mapayapang West Philippine Sea. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, tayo po'y nakikiisa sa isang mapayapang negosasyon. May mga lumulutang din po na mungkahi na mag-file ang ating pamahalaan sa pamamagitan po ng DFA ng resolusyon sa UN General Assembly upang ipanawagan sa China na tigilan na po ang aksyon nito sa West Philippine Sea na labag po sa UN Convention on the Law of the Sea at sa 2016 na arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration na pabor po sa Pilipinas. May mungkahi rin po, Mr. Speaker, na muli tayong mag-file ng complaint o petition sa arbitration court. Ang tanong ko po, Mr. Speaker, maaari po bang makuha ang posisyon ng DFA ukol dito? Batid ko po ng ating mahal na Pangulo, ang Chief Architect ng foreign policy ng bansa at DFA ang may mandatong ipatupad ang mga ito, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Your Honor, ang DFA po ay may plano talagang mag-file ng resolution with the UN General Assembly on the Philippines' territorial claims in the West Philippine Sea for the following reasons po. No? Una, the DFA has raised the Philippines' position in the South China Sea, West Philippine Sea, including the 2016 Arbitral Award. At every available opportunity in various appropriate international fora. In the context of the United Nations in New York, the Philippines has consistently included the award in its interventions in the meetings of the state parties on the law of the sea. Second, the recommendation to file a particular resolution with the United Nations General Assembly would have to be subject to necessity and prudence. The Department appreciates the recommendation and continues to study its implication. The DFA maintains the view that the United Nations General Assembly is the venue for decisions on human development issues that concern the conditions faced by humanity as a whole. The United Nations General Assembly is not the venue for political debates where anything short of consensus decision from the Assembly, such as one that would require a vote with an uncertain majority, would be a success only if the parameters for success are redrawn. Third, trust and flexibility were accorded to the department in order to conduct its activities with enough diplomatic space to promote and protect national integrity,
territorial integrity, and the national interest, Mr. Speaker, Your Honor. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.